Kaya nasabi ko ayoko na mag-post about endurance. Kasi feel ko lang nalagasan ako ng maraming kaibigan. At alam niyo ba kung ano yung pinaka-factor dyan kung bakit nalalagasan ako ng mga kaibigan? Familiar ba kayo kay Atty. Libayan? Yung palagi niyang sinasabi na issue, hindi tao, no? Parang konti pa lang yata yung marunong, no, mag-separate talaga sa issue versus sa tao. Kasi halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Binatikos ko yung endurance event. Take note, ang issue po ay ang event mismo. Saka hindi ko na i-explain kung bakit kasi maraming beses ko nang in-explain yan. Hindi ko biniblame yung participants, hindi ko biniblame yung mga loopers, at wala akong pinipili mga kaibigan, ha. So simula nung nag-boss Ironman, Bohol Loop, so doon ako nagsimulang mag-post again sa mga endurance events, despite the fact na ako endurance enthusiast din ako. Pero alam mo yung alam mo yung tipong nag-discuss ako about issue, yung gantay sa akin mga kaibigan ng mga tao is ina-atake nila yung aking pagkatao, ini-insulto nila ako. Relevant ka ba? Hindi ka naman relevant, nagpapaka-relevant ka lang. Tapos may iba pa sinasabi na ginagawa mo lang yan for the content. Nasasaktan ako sa mga ganyan. Kasi para sa akin, maganda yung cause, maganda yung kumbaga advokasya. Sana, totoo naman yung sinasabi nila, hindi ako relevant, hindi ako sikat. Pero naniniwala ako na kahit paano, meron akong boses. And somehow, nag-work naman. Kasi una, di ba, sa Boss Ironman, natakol yun sa Congress. Tapos pangalawa, yung Bohol Loop, nag-decide yung governor na isuspinde muna yung mga endurance events dito sa probinsya ng Bohol. Hindi ko naman sinasabi na dahil sa akin yun, pero ang sinasabi ko lang, somehow, nakapag-contribute tayo dun. Hindi nga lang kalakasan yung boses natin. So, nasasaktan ako kasi nawawalan na ako ng mga kaibigan. May mga ilang kaibigan ako na napapansin ko na cold na yung pakitungo sa akin. Hindi nila nare-realize ba na wala naman akong sama ng loob sa mga participants, kundi sa event talaga. Kasi yan yung pinaka-root cause talaga ng problema, ng risk sa aksidente or pag-increase ng volume ng aksidente sa araw na yan. Pero wala bihira lang yun sa mga Pinoy na marunong mag-separate ba ng issue mula sa isang tao. Kasi atakihin mo yung issue, ang gante naman atakihin yung pagkatao mo. And having said that, gusto kong humingi ng patawad dun sa mga kaibigan ko na organizers. Hindi nyo lang alam, ang dami kong kaibigan na organizers. Nang una si Sir Keith at saka si Boss Tom sa Kish Stickers P8. Tapos andyan din si Sir Dars of Droid Project. Andyan din si Boss Trang sa Darna of Q815 Clothing. Pati si yung may-ari ng 3F Shop sa Naga City, si Boss Franz Upos. Mga kaibigan ko lahat yan. So sa paglalayo natin na magpahayag ng ganyan, hindi sinasadyang nagkataon yung mga kaibigan natin na organizers, pati na yung mga kaibigan ko na mga motovloggers, yung mga na-meet ko na mga riders, pati yung mga followers na turned into friends. May nagsabi nga sa akin na pinag-uusapan na daw ako doon sa mga kabilang GC. So at this point in my life mga kaibigan, na-realize ko na ayoko na. Almost nasa kalahati na ako ng average lifespan ng isang Pilipino kasi ang average lifespan ng isang Pilipino 69 years old. Kaya ayoko na magkaroon ng kaaway. Ako bilang endurance enthusiast na kaibigan, I feel bad talaga na ginagawa ko ito. Para lang naman yan na baka sakaling marinig tayo na i-regulate yung mga yan. So kung may mga endurance event dyan sa lugar niyo, wag nyo na ako itag-tag dyan sa mga aksidenteng mangyayari kasi hindi ko na ipopost yan dito sa page. Wala na, paus na yung boses ko para sa mga endurance events. Kakapagod magkaroon ng kaaway. Magpapaka-neutral na lang muna ako sa usapin na yan. Bahala na yung gobyernong mag-regulate dyan. Hindi ko naman trabaho talaga yan. So this is probably my last post mga kaibigan about sa mga endurance events. Maraming salamat.